Magandang umaga mga bata. Magandang umaga din po, sir. Bago tayo magsimula, Chloe, maaari ka bang mag-lead ng prayer? Bow your head and close your eyes. Bless us, O Lord, as we begin our lesson this morning. Bless also the teacher who will teach us. Always we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 So, bago tayo magsimula, mag-check muna tayo ng attendance. Say present kapag ka tinawagan yung pangalan. Chloe? Chloe? Present. Present. Kobe? So, yan. Walang lumiban sa inyong klase. Ibig sabihin lamang ay nais yung matuto sa ating aralin ngayong araw. So, bago tayo magsimula, ay magkakaroon muna tayo ng house rules. So, kapag gusto nyo magsalita, erase nyo lang ang inyong hands. Sige daw, testing nyo kung gumagana yung raise your hands. Ayan, sige. So, kapag hindi naman kayo magsasalita, i-mute nyo yung inyong camera para hindi tayo maingay. Naintindihan ba mga bata? Opo. I-mute ang mic So, okay na tayo? Opo. Opo. Sige. Bago tayo mag-proceed, ano nga ba yung pinag-aralan natin nakaraan? Meron ako ipapakita sa inyo ng mga larawan. Maaari nyo bang sabihin kung ano ang mga ito? So, para sa unang larawan, 1, 3, 5, 7, 9. Ano bang number yan? Raise your hands lang kung gusto magsalita. Sige, Kobe. Odd number. Add numbers. Tama. So, susunod naman, 2, 4. Chloe, ano yan? Even numbers. Even numbers. Tama. So, tungkol saan kaya yung pinag-aralan natin nakaraang topic, Kobe? Odd and even number. So, tama. Yung pinag-aralan natin ay tungkol sa odd at even numbers. So, ngayon naman, meron tayo ditong larawan. Gusto kong pag-aralan ninyo at sabihin sa akin kung ano ang inyong na-observe. So, Kobe, maaari mo bang basahin ang nasa sitwasyon? Bumili si Aling Marites ng pizza para kay Ana at Ben. So, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Pizza. Pizza. So, yung pizza na may... Anong ginawa sa pizza? Natin sa anin. Hinati sa anim. Hati sa So, susunod tayo. Titingnan natin kung ano yung sumunod na nangyari. Chloe, patayin mo ko yung electric pan ng ingay. Patayin mo muna yung electric pan. Masyado maingay. Yung electric pan lang. Nasaan yung camera mo? Ayan, okay na. So, Chloe, basahin mo lang yung sumunod na sitwasyon. Basahin mo, Chloe, yung nasa sitwasyon. Ano yung sumunod sa larawan? Binigyan niya ang bawat isa. Ano ang kaya ang damdamin ni Ben at Ana? O ano ang nakikita niyo sa larawan? Ano yung expression ng dalawang bata? Masaya. Masaya. So, Kobe, bakit kaya sa tingin mo naging masaya yung dalawang bata? Pareho silang may tatlo na pizza. Pareha silang may tatlong piraso ng pizza mula doon sa isang buo. Isang buo. So, ang tawag dyan ay kung bago tayo magpatuloy, maaari mo bang basahin, Kobe, kung ano yung mga objectives natin sa lesson na ito? Makibasa raw, Kobe. Objectives. Understand the concept of fraction as part of a whole, set, region, and unit. Value the importance of fairness through equal sharing. Illustrate fraction as part of a whole
whole set, region, and unit. So, thank you. So, ito yung mga dapat natin makamit pagkatapos ng ating lesson. So, yung tinatawag na yung kanina, yung about sa pizza, ay ang tinatawag na concept of fraction. So, mga bata, ito may tanong. Narinig at nalaman nyo na ba kung ano ibig sabihin ang salitang fraction? Kubi, anong masasabi mo tungkol sa fraction? Paghahati ng isang bagay sa magkaparehas na sukat. Chloe? Um, i-mute mo yung mic pag hindi ka magsasalita. Ayan. So next tayo, ano ulit yun Kubi? Yung ano mo, fraction? Anong meaning mo ng fraction para sa'yo? Paghahati sa isang bagay sa magkaparehas na sukat. Ayan, titingnan natin ha. Meron tayo dito KWL chart. So, tungkol sa concept of fraction ng ating pag-aaralan ngayon. Meron kayong nalalaman. Ang nalalaman mo, yung no, ang sabi mo ay, ito yung paghahati ng pantay-pantay sa isang bagay. Tama ba? Opo. Ikaw, Chloe, meron ka pa bang nalalaman tungkol sa fraction o wala na? Wala na po. Sige. So, pupunta naman tayo dito sa part ng want to know or ano ba yung gusto ninyong malaman? Kubi, ano bang gusto mong malaman tungkol ba sa fraction? Paano isulat ang fraction? Paano isulat ang fraction? Ikaw naman, Chloe, meron ka bang gustong malaman tungkol sa concept of fraction? Wala na po. Wala na po. Pwede rin naman nating sabihin na ano nga ba yung mga bumubuo sa fraction? So, next tayo. Meron tayong sitwasyon. Kobe, pakibasa mo nga. Si Manny Pacman Pacquiao ay isang mahusay na boksingero sa Pilipinas. Sa kanyang laban, nagawa niyang makapagbitaw ng tinatayang 69 suntok kung saan 60 sa mga suntok na ito ay napuntusan dahilan upang si Pacman ang hiranging kampiyon sa labanan nito noong 2018. So, ayan. Tingnan natin kung ano yung sumunod. Saglit, sandali lang. Ang nakalagay dito ay ano yung may sasabihin ka, Chloe? Magbasa ako. Babasa. O, sige, pakibasa mo raw yung sumunod. Ang fraction ay binubuo ng numerator, fraction bar, at denominator. Maaari ba niyo basahin ang kahulugan ng mga bumubuo sa ating fraction? So, ulitin lang natin. Ang fraction daw ay binubuo ng number 1, numerator, number 2, fraction bar, at denominator. So, titingnan natin kung paano natin ilalarawan yung laban ni Pacquiao. Putol-putol ba ako dyan? Sa inyo? Hindi po. Hindi naman. O, sige. So, tuloy na tayo. Pakibasa ang denominator, Kubi. Ang denominator ay ang bilang ng lahat ng bahagi, piraso o dami na bumubuo sa isang bagay o ang kabuuan nito. Ang denominator ay ang bilang na isinusulat sa ibabang bahagi ng fraction. O, ano ang naiintindihan mo, Kubi, sa iyong binasa? Yung denominator yung kabuuan ng isang bagay. Yung kabuuan ng isang bagay at sinusulat ito sa Ilalim. ibabang bahagi. So, para sa numerator naman, Chloe, pakibasa. Ang numerator ay bilang na tumutukoy sa bahagi, piraso o dami na nagmula sa isang kabuuan. Ang numerator ay palaging isinusulat o inilalagay sa taas na bahagi ng fraction. Okay. Sige. So, meron na tayong denominator na sinusulat sa ibaba at numerator na isinusulat sa itaas. Ng fraction.
So, para sa sumunod naman, Kubi, pakibasa mo raw. Nakamute yata yung mic mo, Kubi. Paki-on mo raw ulit. Ayan. Ang fraction bar of vinculum ay ang linya o guhit na humihiwalay sa numerator at denominator. So, ito naman, ang fraction bar o yung vinculum, yun yung humahati raw sa o naghihiwalay sa numerator at denominator. So, meron na tayo dito. Ang denominator daw ay nakasulat sa ibaba. Tapos, ang numerator naman ay nasa itaas. At ito, ang linya naman sa pagitan nila ang numerator, vinculum o fraction bar. So, ano nga doon sa binasa mo, Kubi, ang magiging denominator natin? 69. 69 kasi yun ang Kabuuan. yun ang kabuuan ng suntok na nagawa ni Pacman. So may 69 tayo. Yung sumunod naman para sa numerator, Chloe, wag mo pisa-pisain yung mic kasi maingay. Yung mic, wag mo siyang ginaganyan-ganyan ba. Yan. I-mute mo lang muna pag hindi ka pa magsasalita tapos mag-raise ka na lang ng hand. So okay na. Mamaya na, Chloe, ah. Yung numerator naman natin, Chloe, may idea ka ba sa numerator? Chloe, Meron. anong numerator natin? 60. 60. So, ito yung fraction bar, nasa taas yung 60. So, tama ba yan? Opo. So, yan, tama. So, ibig sabihin, may kabuuang 69 na suntok na binitawan si Pacquiao, ngunit 60 lamang ang napuntusan dito. So, yung iba ay maring nasangga o nailagan ng kalaban ni Pacman. Malinaw ba mga bata? Sagot po. Opo. Opo. Ayan, magaling. So, tutuloy na tayo. So, meron tayo ditong sumunod na suliranin. Maaari mo bang basahin, Chloe? Chloe. Nag-uwi si Dovie ng isang buong banana cake na hugis parihaba. Hiniwa niya ang banana cake sa apat na magkakasing laki ang sukat. Si Jai, ang kanyang anak, ay kumuha ng isang hiwa at kinain ito. Anong bahagi o parte ng banana cake ang kinain ni Jai? Salamat, Chloe. So, ito raw, meron daw binili si Dobby na banana cake para sa kanyang mga anak, sa kanyang anak. Tapos sinati niya ito sa ilang piraso, Kobe? 4. 4 na magkakasing laki. Laki. Ngayon, ilan yung kinain ni Jai doon sa 4? Isa. Chloe. So, ilan ang Isa. fraction natin ngayon, Chloe? Ilang bahagi ng 1/4. 1/4 or 1/4? Tama ba yun, Kobe? Opo. So, magaling. Maintindihan niyo na ba mga bata? Naintindihan niyo na ba mga Opo. bata? Opo. Mayroon ba kayong katanungan? Wala na po. Wala na po. Susunod na tayo sa sumunod na larawan. Maaari mo bang basahin? Kobe. Ang fraction ay maaari ring maipakita ang bahagi o parte ng isang set. O, ibig sabihin naman dito na maaari din natin gamitin yung fraction sa isang set. Ang makikita ninyo sa larawan ay merong set ng, anong tawag dyan? Hollands. Jolens o Holen sa Pilipino. Ngayon, meron tayong ilang itim, Chloe? Kulay itim, ilan? Nakamute ka, Chloe. Chloe, nakamute ka. 2/5. 2/5. Samantalang yung puti, Kobe. 3/5. 3/5. So, tama. Ngayon naman ay, eto na siya. Susunod na tayo sa mga exercises. Basahin ng panuto, Chloe. Panuto, pag-aralan ang bawat set. Isagutin ang tanong ni teacher. Set ng mga bulaklak.
Ayan. Meron tayong set ng mga bulaklak. Ngayon, sino ang makapagsasabi sa inyong dalawa kung ilan ang bulaklak na pula sa set? Chloe. 3 Chloe. over 9. 3 over 9. Tama ba ang sagot niya, Kobe? Opo. Opo. So, paano niya nasabi? Dahil, Chloe, Tatlo ang kulay red. tatlo lang ang kulay red. Sa kabuuan ng siyam na bulaklak sa isang set. Bulaklak. Ngayon naman, sumunod na tanong, Kobe. Ilan namang bahagi ng set ang purple na bulaklak at orange? 6 over 9. 6 over 9. Tama ba ang sagot niya, Chloe? Opo. Opo, kasi pinagsama niya yung purple at orange na bulaklak na 4 plus 2 equals 6 over 9 sa isang set. Naunawaan ba mga bata? Opo. Opo. Ayan, sige. So ito pa, meron pa tayong isa. Chloe, maaaring bang sagutin kung ilan ang pulang mansanas sa isang set? 5 over 10. 5 over 10. Tama ba? Opo. Opo. O, sumunod naman, Kobe. Ilan ang yellow-green sa set ng mansanas? 3 over 10. 3 over 10. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. 3 over 10. Naunawaan nyo na ba mga bata? Opo. Opo. Okay. So, meron na tayo ngayong pagsusulit. Meron tayo dyan. Meron na napadala ba sa inyo yung mga answer sheet, questionnaires? Meron kayo dyan? Patingin daw ako. Kung meron kayo, yung may larawan, yung printed. Ayan, sa'yo Chloe, yung sa'yo Kubi, medyo malabo. So, sige, bibigyan ko kayo ng 5 minutes para sagutin niyan. Kubi, siguro, anong instruction dyan sa inyo, Kubi? Okay, basa mo raw? Gumuhit ng set ng mga sumusunod na fraction. Sa'yo naman, Chloe. Ano panuto? Panuto, ikahon ang angkop na bahagi ng set sa bawat bilang. So, sige, sagutin nyo na. Kubi, yung gagawin mo siguro sa'yo, maghanap ka ng may kulay na may kulay. Yun yung pang shade mo. Doon sa boxes. Diyan yata sa loob. Baka meron ka dyan pang kulay. So, magsagot na. Meron lang kayong 5 minutes. Ang oras ngayon ay 12:24. So, matatapos tayo ng 12:30 p.m. Ayan, Kubi. Pwede mong ilipat yung camera mo para nakikita habang gumagawa ka katulad ng kay Chloe. 5 minutes lang. Sige na, gawa na. Magtaas naman ng kamay kung meron kayong itatanong ha. Sandali lang.
Last 3 minutes. Tapos na mag-raise lang ng kamay. Tapos ka na, Chloe. Patingin daw ng ginawa mo. Opo. Iharap pa lang. Tingnan natin kung sige. Antayin natin mamaya si Kobe para i-check yung mga gawa ninyo. Tapos na, Kobe. Opo. Ikaw, Chloe, tapos ka na? Saan ka na? Chloe. Tapos na po. Sige, unahin natin i-check yung gawa ni Chloe. Pwede mo bang iharap yan, Chloe, sa camera, yung gawa mo? Para nakikita natin isa-isa. Anong panuto niya ulit dyan? Panuto, pakibasa mo raw. Panuto, ikahon ang angkop na bahagi ng set sa bawat bilang. Sige, saglit lang ha. Kobe, tumingin ka dito sa gawa ni Chloe. Titingnan natin kung tama yung sagot niya. Anong number 1 mo, Chloe? 2/4. 2 over 4. Ay, atras mo ng konti. Medyo malapit. Hindi natin makita para makita natin yung... Tama ba yung ginawa niya, Kobe? 2 over 4 daw. Tama ba yan? So, sige, tama. Yung sumunod naman, number 2, Chloe. 1/3. Tama ba? Tama. Tama. Yung number 3, next. Ano yan, sumunod? 5 over 10. 5/10. Patingin daw kung 10 nga talaga yung orange mo. 10 ba yung orange mo lahat? Bilangin mo nga yung orange mo kung ilan lahat. 1, 2, 3, 4, I-atras mo ng konti, hindi natin makita. Para makita natin ang buo yan. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9, 10. 10. O, sige. 5 over 10. Next. Sunod. 1 1/8. over 8. O, tama. Tama, Kubi? Tama. Sumunod, 3 over 5. Tama ba? Tama. Tama. Sumunod. Number 6. Chloe. 7/8. 7 over 8. Tutingin daw. 1, 2, 3. Atras mo pa konti. Para makita ko yung isa. Yan. O, tama. 7 over 8. Sumunod. 5/5. 5 over 5. So, lahat ay ikinahon niya. Tama. Sumunod. 3 over 6. 6. Chloe. Patingin daw. 3/6. 3 over 6. Tama ba yan, Kobe? Ilan? Atras mo daw. Wala pa. Huwag na. Mali. Mali, di ba? Kasi anong hinihingi niya? 3. 3 over 6 ang kinahon mo ay 4. 4. So, mali yan. Yung iba, checkan mo muna. Tapos yung isa mali, di malian mo. Ano mo lang, circle para makita natin. Tapos ituloy natin yung pag-check. Yung 3 over 6 ang mali ka yan. So, sige, yung sumunod. Ano sumunod? 2/9. 2 over 9. So, ilan yung strawberry? Strawberry ba yan? 1, 2, 3, 4, 9. Tama ba, Kobe? 2 over 9. Tama. Yung last number,
Last number, 4/7. Ilan yung binox mo? 4/7, tama. So, meron kang 1 to ilan yan, Chloe? 10. 1 9 to 10. over 10. 9/10 ka. So, sa'yo naman, Chloe. Kobe. Patingin daw. Anong panuto sa'yo? Gumuhit ng set ng mga sumusunod na fraction. So, sige, pakita mo na number 1 mo. Ano yung iniingay niya? Anong number 1? 2/3. Ilan ang sinade mo? Ayan, so yung tanda mo, Dalawa. tumanda ka dito naglagay ka ng markings dito sa kulay itim. So, ibig sabihin meron lang 3 parte. Tama. Tapos, kinulayan mo yung Tama. 2 blocks. So, 2/3, tama. Tama, Chloe? Opo. So, 5/9, number 2. Tama yung number 1, number 2. Ano number 2? 5/9. Nasaan yung 9 mo? Pakita mo yung 9. Patingin ako ng 9 mo. Sa 5/9, number 2. Ayan, 9 ba yan? Ayan. Tapos, ang minarkahan mo, Chloe, i-mute mo muna yung mic mo, Chloe. Ilan yung sinulatan mo ng mark sa number 2? 5. 5/9. So, tama. Number 3. Number 3. Ilan yan? 15 minutes na lang daw tayo. 4/10. 4/10, tama yung ginawa mo. 1, 2, 3, 4, tama. Sunod, 2/7. 2/7, tama. Next, 1/10. 1/10, tama. 4/4. 4/4, sige, tama. Next, 1/6. yan. Sumunod, 5/8. 5. Next, 8/9. Nasaan ang markings mo ng 9? Ayan. So, tama. Sige. Last number. 1/7. 1/7. Saan yung 1 mo? Ayan. So, tama. 1 hanggang 10 ba yan? So, Opo. sige, 10/10 ka. Si Chloe merong 9/10. Medyo nalito lang si Chloe pero karamihan ng sagot niya ay tama din naman. So, susunod na tayo. Kumuha kayo ng malinis na papel at meron naman tayong quiz. Meron lang tayong 1 to 7 dito at isulat nyo lang yung sagot. One minute. Sige na, sagot na, Chloe. Hanggang ilan? Ayan, 1/7 ito nakikita mo sa presentation yan. Sa larawan. Isusulat nyo lang yung na fraction. Okay na? Ano pa? Tapos na? Tapos na ba? Tapos na po. Chloe, tingnan mo. Tapos na, Chloe? O, sige. I-check nyo na lang yung sariling papel nyo, ha. I-mute nyo muna yung cellphone, yung mic. Yung mic, i-off. Kayo na lang mag-check ng papel ninyo, ha. Number 1, ang sagot ay 1/3, tama?
I-check mo na sa papel. Number 2. Number 2, ang sagot ay 1. 1 whole. 1 over 1. Number 3, 1 half. 1 over 2. Number 4, 1 half pa rin. 1 over 2. Number 5, 1 third. Number 6, 1 third. Tapos number 7, 1 or 1 over 1. Sino yung nakakuha ng 7? 7 over 7. Oh, magaling. So, ibig sabihin na, intindihan na ninyo. So, ngayon, sa tingin nyo, ano ang kahalagahan ng para matutunan natin ang tungkol sa fraction cubi? Tamang paghati sa isang bagay. Tamang paghati isang mga bagay. So, ano pa, Chloe? May masasabi ka? Chloe, anong masasabi mo tungkol sa fraction? Anong kahalagahan nito para sa iyo? Ano, may masasabi ka? Wala. So, Wala. pwede halimbawa kayo sa inyo sa bahay, kung magkakapatid kayo, ibig sabihin, kapag kahinati, yung halimbawa, yung pasalubong ng nanay, pwede nyo hatiin siya ng equal parts. Halimbawa, yung tinapay, pwede nyo hatiin sa kalahati. Or, kung dalawa man yun, hatiin nyo sa dalawa. Tag-isa kayo ng iyong kapatid. So, ibig sabihin, pantay ang paghahati-hati ng mga bagay o gamit. Ganon din sa baon. Halimbawa, merong 100 na pera, di ba? At dalawa kayo, hahatiin lamang ito sa dalawa. So, 50-50. Tag 50 kayo. So, parehas kayo na halaga ng nakuha. Kung tatlo naman kayo or apat kayo pala, hatiin ng 100. So, i-divide lang siya ng 4 para maging equal part. Ilan yun, Kobe, pag natin sa apat ang 100? Magkano matatanggap ng bawat isa? Kobe. 10 divide 4. 100 pala. Ilan natin? Halimbawa, meron kayong 25. Ayan, halimbawa meron kayong 100 tapos hahatiin nyo sa apat, ilan ang matatanggap ng bawat isa? Ang sabi ni Chloe ay 25, tama ba? 25. Ayan, so sige, okay na tayo. May mga tanong ba kayo? Wala na. Wala na po. Wala po. Naintindihan nyo ba ang ating leksyon sa araw na ito? Tungkol saan ang ating pinag-aralan, Kobe? Ngayong araw. Tungkol saan ang pinag-aralan natin ngayong, Kobe? Ano yun? Fraction. Sa concept of fraction. Fraction. Or, ano pa ang ibig sabihin ng fraction, Kobe? Yung paghahati. Tamang paghati ng bagay o number. So, para sa assignment nyo, isulat. Anong instruction, Chloe? Basahin mo raw. Assignment. Maglista na 5 gawain sa tahanan na maaaring gamitin ang concept of fraction. Naunawaan nyo ba? Saan ginagawa yung assignment? Saan ginagawa ang assignment? Fraction. Ang assignment, saan ginagawa ba? Sa paaralan o sa bahay? Sa bahay. Pwede kayo magpatulong sa Sabay. nanay at tatay, ate at kuya. So, diyan na nagtatapos yung ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong mga bata. Paalam mga bata. Paalam din po. Alam din po. Bye-bye. Mas na po. Bye.